Ayan, so magandang gabi po. So ayan, napakaganda po magpuri sa ating Panginoon. So tayo muna ay manalangin. So thank you Lord, thank you Father sa gabing ito. Salamat Lord sa pag-iingat nyo upang kami makapunta dito, Lord, upang kami makapagpapuri at makapagbigay ng pasasalamat sa inyo. Sa ngayong gabi Lord, patuloy nyo kaming samahan sa inyong pakikinig ng inyong salita. Patuloy nyo kaming katagpuin Lord sa gabing ito. We love you Lord, in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Yan. Yan. Thank you po kay Lord. So, ayan, nakapag-word po ulit ako this time po sa Yada. So, dahil medyo busy nga po sa work yung schedule po. So, praise the Lord po dahil nagkatag po kami ng schedule. So, nakapag-preach akong muli. Salamat kay Lord sa paggamit upang makapaghayag ulit ng kanyang salita. So, sa gabi ito, may kukwento po muna ako. So, may isang family po na nagbakasyon. Pumunta po sila sa Yellowstone National Park. So yung Yellowstone po is a geological hotspot with the hundreds of geysers. So Ate Eunice pa, ayan. So ayan po yung example na malaki po siyang place na puro geyser po and puro po naglalabas ng hot water sa iba't ibang paligid. So example po, yung picture natin. So, isipin niyo po yung family na nag-vacation. So, sila po yung nasa likod na, sila po yung nasa kabilang side. Then, yung kabilang side po is open naman po siya. So, sa kabilang side po yung may mga mababasa pong tao if ever pong lumapit sila. So, isipin niyo po may border po yan. So, para hindi po makalapit yung mga tao, para hindi po sila masaktan dahil mainit nga po yung tubig dahil hotbeds po, hotbed po yung dinescribe sa kanya. So, malayo po yung mga tao sa geyser. So, yung picture po na yan, so, pinuntahan po ng family na geyser, ang tawag po sa kanya ay Old Faithful. So, may tawag po dun sa geyser na pinuntahan nila. So, describe lang dun sa story na yung Old Faithful po is isa po siya sa matagal ng naglalabas po ng tubig doon sa place na yan. So, isipin po natin, yung iba po is hindi na po nakakapaglabas ng tubig, hindi na po nakapaglabas po ng tubig. Iba, patay na po. Yung iba, nasira na o may ginawa po silang ibang attraction. Pero po yung sa story po natin, isa po yung geyser na pinuntahan at yung maraming tao pa rin pong na pumupunta is yung Old Faithful po. So, yung Old Faithful, so may marami pong taong bumibisita, binivideohan po nila, nagtitake po sila ng picture. So, nabasa ko din po sa mga articles, so nag-search din po ako sa mga geyser, sa mga national park. Hindi po siya every 5 minutes po yung pagbulwak po niya ng tubig. So, ang ano po nila is 30 minutes po bago po magbulwak po yung mga geyser. Pero hindi naman po yun ay sabay-sabay. So, yung iba may bubulwak po, yung iba po is patay. Ito pong old geyser po, so ang pagitan po niya is 80 minutes po bago po ulit siya maglabas ng tubig. So, isipin niyo po yun, mahigit 1 oras po. Yan, makita niyo po, 1 oras po yan. Mga 5 minutes po, nakaganyan siya sa hanggang mataas po siya, isipin niyo po mga 50 meters po, 100 meters, 5 minutes, then pagpatay po niyan, after 80 minutes na po siya ulit, maglalabas po ng tubig. So, ayon po sa kwento natin, so marami pong tao talaga ang nag-iintay dyan, and isa na po yung family na yon. So, tuwan-tuwa po yung family na yon na nasaksihan po nila yung geyser na, old geyser po, na makita nila, pagdating nila doon, malapit na po kasi siyang maglabas ng water. So, syempre po, hindi naman po makakapag-hintay yung mga bata, yung mga ibang tao po ng 80 minutes pa ulit para manood ng old geyser. So, may iba pa pong attraction dun sa national field po. So, ayun. So, tuwan-tuwa po sila na nakita po nila kung gaano po kaganda ang sprout po ng water sa pataas po sa langit. So, tanong ko po, mayroon na po bang nakakita sa atin ng geyser? Ayan, wala po. So, kung kayo po ay mangingibang bansa and may mga attraction po na pwedeng puntahan, na pwede po mag-geyser. So, itry nyo po at alalahanin po natin itong word natin sa gabing ito dahil nag-search din po ako ng ibang picture. So, maganda po nga talaga siya. Then, yung mga videos din po, kung mapapanood nyo po sa YouTube, so, tingnan-tingnan nyo lang din po. Dahil napakaganda po nung
pag-angat po niya ng tubig. So, bali, ano lang po siya, parang konti-konti lang, then bubuga po siya ng malakas. So, napakaganda po at namangha po yung mga tao and sobrang excited po nila na ma-witness po yung geyser na yon. So, sabi po noon, may sa kwento, yung bata, ikukwento niya kung gaano kaganda yung nakita niya. Yung isa pang bata doon is, inaya niya ulit yung parents niya. Hindi pa sila nakakaalis ng park, pero sabi nila, gusto niya ulit bumalik dahil napakaganda. So, i-compare natin siya sa ibang geyser. Baka hindi po ganun kaganda yung naging experience po ng bata. Kaya gusto po nilang bumalik, gusto po niya ulit makita yung geyser, which is yung old faithful po na geyser. Katulad po ng pagka-excited ng mga tao na makita yung geyser. Ganon din po si David na na-excite siya sa Panginoon sa Psalm 40 verse 3a. Memory verse po natin for tonight, Psalm 40 verse 3. He put a new song in my mouth, a hymn, praise to God. So, katulad ng mga tao dun sa National Park na-encounter nila yung geyser, si David din po ay na-encounter ang Panginoon. At sobrang excited din David ay kumanta po siya, nagbigay po siya ng papuri sa ating Panginoon. So yung Book of Psalms po is puro kanta po yung Book of Psalms. So si David po, nagbigay po siya ng papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil na-encounter po niya si Lord dyan sa verse na yan. And sabi po dun sa verse na yon, sobrang galak po ni David at nakapagbigay siya ng papuri at pasasalamat sa Panginoon na parang bagong experience po na pagkanta ni David. Doon kumakanta po si David na sa mga ibang kanta po, pero nung na-feel po niya dyan sa verse na yan is bagong experience po, parang fresh na fresh po yung pagbibigay niya ng papuri sa ating Panginoon. And tayo po, naturally Pilipino is, mahilig po tayong kumanta, ultimo naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, naglilinis po ng bahay, naglalakad po kung saan man tayo. Kumakanta po tayo, basta may maisip lang po tayong kanta. Dahil kung makikita niyo po kung lalabas po kayo sa labas, sa mga mall, sa mga park, halos lahat po ng tao naka-earphones, naka-headset, dahil nakikinig po ng kanta. So sa amin po, example lang, sa amin po magkakaibigan sa circle po namin, isa din pong banding namin na actually yung pagkanta. So makikita niyo po or maririnig niyo minsan, may dumadaan po dyan, si Kuya Chris po, si Kuya Jake, dadaan po dyan, kumakanta po, papunta po dito sa loob. And pagpasok po niyon, papasok po siya sa tropa. Either magkikintuhan po siya, papasok po siya sa kwento, or kakantahin na po ng tropa namin yung kinakanta po nila. Dahil ayun nga po, ay isang way of banding namin and hindi lang siya, basta banding, siya pinakikita din ni Lord na nakakapagbigay kami at the same time ng glory sa Panginoon nang dahil sa pagkanta. So, maging si David po tayo na naging excited, na laging bago, laging freshness, laging may new, na kapag siya ay kumakanta, kahit paulit-ulit po yung mga kanta natin dito sa church o yung napapakinggan nyo, dapat lagi nyo pong ma-encounter si Lord sa magandang way po sa ibang pamamaraan na laging parang bago po kayong nagpupuri. So, just like David po na na-encounter si Lord dun sa verse na yon, patuloy din tayo sanang hanapin natin or saliksik din tayo ng mga ibang kanta para makapagbigay tayo ng papuri kay Lord. Para hindi po tayo yung paulit-ulit po sa mga kanta natin. Marami po tayong Christian song, pwede nyo po tanongin yung mga singer po natin para mas alam pa po kayong mga kanta ng mga Tagalog pong kanta, kung mas prefer nyo po yung Tagalog kaysa po sa English. Marami pa po yan sa internet. So, mag-search lang po kayo para may bago po kayong ikakanta sa Panginoon. So, yung tawag po dun sa pagkanta natin sa Panginoon ay vertical worship. So, meron din po na horizontal worship na sa same verse po natin sa Psalm 40 verse 3b. Sabi doon, many will see the fear the Lord and put their trust in Him. So, katulad ni David, nung nakikita si David ng mga tao na nagpupuri si David kay Lord, maraming tao nakakita kay David nung time na yon and curious sila. Bakit ba ginagawa ni David ang pagkanta sa Panginoon? Tayo, bakit ba tayo nagbibigay ng praise and worship sa ating Panginoon? So, marami tayong masasagot doon. So, sagutin nyo na lang po yun sa
inyong sarili kung bakit po ba kayo na-praise and worship. Bagkos nung kay David po sa verse na yan, dahil siya po ay na-encounter niya ang Panginoon at sobrang galak po niya. So, siguro sa inyo rin po, kaya kayo nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon ay dahil tayo ay masaya, tayo ay nakareceive ng blessing. So, just like David, nakita po ng mga tao yung glory ng Panginoon sa kanya, kung gaano po siya kasayang magpuri sa Panginoon. So, katulad din po sa atin, hindi po natin alam na haba tayo po ay kumakanta, may tao pong nakatingin sa atin na curious bakit ba tayo kumakanta, bakit tayo sumasayaw, bakit sobrang galak natin, sobrang bigay na bigay natin, magbigay ng papuri sa Panginoon dahil, ayun nga, dahil tayo ay blessed, tayo ay pinagpala ng Panginoon, may sinagot siyang promise sa atin. So, curious po yung mga tao kung bakit po ba tayo nagpupuri sa Panginoon. And katulad po ng ginamit ni Lord si David na maramdaman ng mga tao yung curiosity na yon, nawa ay sa atin din po na makita rin ng mga tao kung bakit po ba tayo nagpupuri sa Panginoon, kung ano po bang purpose nung ating pagpupuri sa Panginoon. So parang nagbibigay po tayo ng influence sa mga tao na kung kumakanta po tayo, mali po natin, na-influensya natin yung mga katabi natin na hindi naman po gaanong kumakanta o nahihiya po. Pero dahil po sa inyo na nakatayo dyan, nakataas ang kamay, na nagpupuri sa Lord, makikita niya, mararamdaman niya, ma-curious siya, bakit siya ganun. At any point, mararamdaman niya na gusto din niya ng ganon, dahil mali niyo po yung katabi niyo o yung taong nakakita sa inyo is may pinagdadaanan, and the Lord, ginamit po kayo ng Panginoon para sa tao na yon upang mas lalo pang mapalapit sa Panginoon. So, sa mundo po natin ngayon, marami pa rin po ang hindi nakakilala, pero mas marami po ang nakakilala na sa Panginoon. Siguro kung tatanungin niyo po yung mga tao sa labas o yung mga kaibigan nyo, may masasagot at masasagot sila, sino si Lord. Pero yun po, marami pa rin po talaga ang lost souls, mga nawawala pong spirit o haluluwa, yung mga other term po natin is soul seeking po sila. So ayun po, may mga soul seeking pa rin po na naguguluhan. And may na-encounter po kasi ako sa TikTok, isang TikTok account po siya. Video po niya is about testimony po ng buhay niya kung bago po siya na bago ni Lord. So parang yung video po, tinignan ko po kasi yung mga date, mga last year lang po siya. So bago-bago pa po siya sa Panginoon, and yung mga content po niya doon is yung kung paano po siya na bago ni Lord, kung paano po siya ma-overcome yung struggle niya, kung paano po siya mag-praise and worship, mag-aral ng salita ng Panginoon. And nag-scroll po ako ng mga comment. Nakakalungkot po yung mga comment doon actually, dahil yung mga comment po doon is, sabi nila, ate, babae po yung TikTok account, ate, namimiss ko na si Lord, gusto ko na pong bumalik sa Kanya. Ate, paano po mag-pray, paano po bumalik sa Panginoon, paano po magbasa ng Bible. Ate, nag-struggle ako sa ganitong kasalanan. Ate, nahihirapan akong i-overcome yung ganitong kasalanan. Ganun po, yung mga various po ng mga comment doon po sa mga video po nung TikTok account na yun. So, yung TikTok account po na yun, yung TikTokers na po yun is ginamit ni Lord upang kumatok rin sa maraming tao, sa mga nasa social media, sa TikTok. So, mostly po ng mga tao is mahilig na po sa TikTok. So, isa po yung way na paggamit ng Panginoon para makakonect sa mga tao. Hindi man pagkanta yung ginagawa nung account na yon, pero ayun, more on life testimony. Sa atin po as Christian, tayo po ay magagamit ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagkanta. Siyempre po, mas mahalaga din po yung life testimony natin kung paano tayo binago ng Panginoon. Pero po tayo, lagi nga din po tayo talagang nakanta, every minute, kahit saan po nakanta po tayo, ano pong ginagawa natin, nakanta tayo. Basta marinig lang po tayo ng mga tao na may kinakanta po tayong papuri, Christian song sa ating Panginoon. Minsan, yun yung sagot sa problema nila. Yun yung sagot sa mga tanong, sa mga prayer nila. Kayo din po, sa sarili nyo po, mali nyo po yung pagkanta nyo, yung pagbasa nyo po ng lyrics is sagot na po sa prayer nyo,
sagot na po sa promises ng Panginoon sa inyo. So gamitin po natin yung mga boses natin para magbigay po ng papuri sa Panginoon. Huwag po natin iisipin kung tayo po ay wala sa tono, hindi po natin masyadong nababasa yung lyrics. Bagkus ang titingnan po ng Panginoon din ay ang puso natin, kung tayo po ba ay totoong nagpupuri sa ating Panginoon. Kung nahihiya ka na kantahin yung kanta natin dito, matutunan po sana natin yun kantahin kahit tayo lang mag-isa. Pero dahil tayo po ay nasa sanctuary, tayo po ay nasa bahay ng Panginoon, ito po ay mas magagalak ang ating Panginoon kung tayo ay kakanta ng papuri sa Kanya, nasama-sama po tayo. So, wag po tayo maiya na kumanta, sumayaw, kung masasabayan niyo po yung dancer sa pagsayaw, wag po kayo mahiyang gumalaw dahil nakapagbigay po ng galak ito sa Panginoon. So, isipin po natin yung kwento po natin sa geyser na sobrang excited po ng mga tao makita yung pagtaas po ng tubig. Na si David din, sobrang excited magpuri sa Panginoon. Tayo rin po, maging excited tayo sa pagbigay ng papuri sa Panginoon. Maging excited tayo na i-share yung experience natin na paano tayo kinatagpo ni Lord sa praise and worship, paano tayo kinatagpo ni Lord sa iisang kanta lang. I-share natin to sa mga kaibigan, sa pamilya po natin, para marinig nila yung testimony natin. Most especially, maging excited po tayo sa presensya ng Panginoon dahil para tayo po ay katagpuin ni Jesus Christ habang tayo po ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon. So tayo po ay isang way para po makilala yung mga tao. Tayo po ay isang way para po makapagbigay ng papuri sa Panginoon. So gamitin po natin ang ating mga boses sa pagkanta sa gabing ito. So, patuloy po natin itaas ang ating kamay sa Panginoon. Patuloy niyo po itaas ang inyong mga awareness, ang inyong mga problema. Kung kayo po ay nakakaramdam ng sakit, patuloy niyo itaas sa Panginoon sa pagsabay po ng kanta. So, excited na po ba kayo muli mag-praise and worship sa ating Panginoon? Amen. Excited na po ba kayo ulit makatagpo ang Panginoon ngayong gabi? Ayan, kung excited po tayo, magpatuloy po tayo sa ating praise and worship. Yes, Lord, thank you, Father, sa inyong salita sa gabing ito. Patuloy ka, Lord, kumatagpo sa amin. Patuloy nyo kami, O Lord, bigyan ng inyong blessing. Patuloy ka, O Lord, magbigay ng vision sa bawat isa. Patuloy mo kaming i-bless, O Lord, sa gabing ito. Patuloy kami, Lord, magbigay ng papurit, pasasalamat sa inyo, Father. Patuloy nyo po kaming katagpuin, Lord, i-bless sa gabing ito. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.